Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ngayon ay magsasama-sama muli sa ating patuloy na pag-aaral. Tayo nga po ay nasa Isaiah 40, verse 9 to 11. At bago natin simulan lahat, tayo muna ay sama-sama pong manalangin. Yan, samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Sa patuloy namin paghingi sa iyo ng gabay at karunungan. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mo binibigay sa amin. Ang pagkakataon na ito na ikaw may papurihan at maparangalan, Ama. Gabayin niyo po ang bawat isang ang makikinig at makakapanood ng live at ng recording na ito, Panginoon, ay sana po ay maunawaan ng bawat isa. Ang aking itatalakay, ikaw po ang manguna sa akin at kayo po ang mas makilala at maipahayag namin, Panginoon. Kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, sa aming pamilya, sa aming church, Touching Lives, Panginoon, na kami ay patuloy niyong biyayaan ng buhay na makabuluhan, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So yun nga po, no? Magandang gabi, Pastor Dom. Salamat sa iyong pagsama. You are the first no? Ikaw ang unang dumating. So, maraming salamat, Pastor. Yun nga po, no, kagabi ay natalakay nga po ni Pastor Dom yung verses 5 to 8 na tumutalakay sa permanency, no? So, yung sabi nga ay kung naniniwala ka ba sa forever ay talagang dito sa lupa wala, no? Pero ang forever ay ang salita ng Panginoon, ang kanyang salita na hindi mawawala, no? Ang lupa at langit ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay mananatili. Magandang gabi rin, Ate Alma, at syempre sa Ornido family. No, ito nga po ay tumutukoy sa pansamantalang pamumuhay ng tao dito sa lupa, no? Inalintulad sa damo na natutuyo, no? At sa bulaklak na nalalanta, at nga po, no, nabuhay, nagkaroon ng oras dito sa lupa, subalit ay matatapos ang buhay. So tayo ay tao lamang din na tayo ay inahalin tulad dito, no? Kaya mahalaga na tayo ay magkaroon ng makabuluhang pamumuhay dito sa mundo, at dito nga po ay ang salita ng Panginoon ay hindi matatapos, hindi magwawakas, no? Pero ang buhay ng tao ay saglit lang o temporary lang, no? So, ang buhay ng tao ay lilipas na parang damo at bulaklak na tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ni Propeta Isaiah. Napakayaman ng aklat ng Isaiah, sa totoo lang, na mapapansin natin yung paulit-ulit na tema, no, ng bawat talata, ng bawat pag-aaral na tayo ay pinapanatili doon sa ating pamumuhay bilang pagsunod sa Panginoon. Magandang gabi sa tito ko, Tito Embin. Magandang gabi, Tito. Salamat sa iyong pagdaan. Sana ay samahan mo kaming mag-aral, no? So, ang verse 8, ang verse 5 to 8 ay isang tema na talagang tumutukoy sa kakayahan ng tao, no? Very limited lang ang buhay natin dito. At napakahalaga na tayo ay magkaroon ng productive or makabuluhan, no? So naging sitwasyon ng bawat isa na simple lang, no? Pero tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na mamuhay na naayon sa kaparaanan o kalooban ng Panginoon. So sa verse 9 and 11, sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral, dito ay binabalangkas ng tatlong talatang ito ang isang mensahe ng kaaliwan at pag-asa, no? Na nakatuon sa pagdating ng kaharian ng Diyos at sa magiliw na pangangalaga na ibibigay niya para sa kanyang mga tao. So dalawa, no? Makikita natin dito yung pagiging kagiliwan at yung pagkaligtasan, no? Dito nga po ay papahayag ng mabuting balita ng pagdating ng Diyos. Hinihikayat tayo na ipahayag ito. Ipahayag ng walang takot. So, dinidiin dito sa kanyang kapangyarihan at otoridad at tinatampok ang kanyang mahabaging pagpapastol sa kanyang kawan. So, tatlong talata na may napakayamang
napakayamang mensahe, no? So simulan natin sa verse 9, no? Umakyat ka sa tuktok ng bundok, o Sayon, magandang balita ay iyong ipahayag, o Jerusalem, sumigaw ka at huwag matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. So ito ay pagpapahayag ng mabuting balita na inuutusan nga po, no, na nag-uutos ang Panginoon dito, na ang unang inadid dito is yung Sayon, no? Ang CP ay nagsisimula sa isang utos sa Sayon na kadalasan kumakatawan sa Jerusalem o sa bayan ng Diyos, na umakyat sa itaas, sa isang mataas na bundok at malakas na ipahayag ang mabuting balita, no? Sa uling panahon, ang Sayon ay ang bundok kung saan iipunin ng Panginoon Jesus ang mga mananampalataya upang ilatag, no, o itatag ang kanyang millennial kingdom. So tumutukoy ito sa pagdating ng kaligtasan at pagpapalaya ng Diyos. So ito ay mababasa natin sa kasaysayan ng Jerusalem na bilang isang, yun nga, no, yung na inahalin tulad din sa tumutukoy din sa kaligtasan, no, sa pagpapalaya ng Panginoon sa kanyang bayan. So nakita niyo dito na ang utos na ito ay nagpapahayag ng salita na hindi kukupas at hindi lilipas. Ito ay isang matibay at mananatiling mga wika ng Diyos na naglalarawan sa kanyang presensya na kahit kailan ay hindi magbabago at matatapos. So ito ay pinapahayag dapat, no? Tagapagpahayag ay syempre dito ay tinutukoy ang Sayon at ganoon din ang Jerusalem. Pero usually ang naghahayag madalas ng mga mensahe ng Panginoon ay di pa syempre tinutukoy natin dito rin ay si Propeta Isaiah. So sa panahon ngayon ay may lingkod ng Diyos, no? May lingkod ng Diyos, tayo 'yon, na kailangan natin magpahayag, mangaral dahil nangangailangan ang Diyos ng mga tagapagpahayag, no? So hindi simple itong gawain ito. Hindi, maraming rejection, marami kang maririnig na at yun nga po ay talagang minsan tayo ay nasasaktan, no? Tao lang po tayo. So tao lang ang mga lingkod ng Diyos na nasasaktan din, pero siyempre again kasama natin ang Panginoon sa pagpapahayag na ito. So dito ay ang pagpapahayag, ang pagsigaw o pagsasabi ng mabuting balita o magandang balita ay tumutukoy sa pagdating ng Panginoon, sa pagdating ng kaligtasan na magaganap. So ang pangunahing mensahe ay isang tawag na kilalanin narito ang Diyos, na pangunahing mensahe na isang tawag na kilalanin at yakapin ang presensya at soberanya ng Diyos. So tayo ay napapaalalahanan, no, yung Great Commission. So maalala natin na dito ay sinabi ng Panginoon na sinabi ng Panginoon sa Mateo 28, no, 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ito ay bahagi ng Great Commission, no, yung utos ng Panginoon na ipahayag ang kanyang salita at ang kanyang ginawa upang makapagdala ng pag-asa at kaligtasan sa mga tao makakarinig. So makikita natin dito yung concern, no, ng ating Panginoon, ng ating Ama, na patuloy na tayo ay binibigyan ng paalaala sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ang Jerusalem ay inutusan na itaas ang tinig nito ng walang pag-aalinlangan, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mensaheng kanilang ipapahayag. So ang Iglesia ng Diyos na tinatawag kung kaninong pagkakaloob ang pananampalataya ng Ebanghelyo na siyang haligi, no? Ang Iglesia, ang tinutukoy dito siyempre yung mga mananampalataya na ipahayag ang katotohanan, ang pagtanggap, ang pagpapanatili na ito sa Iglesia, na ipahayag ang kanyang salita. Napakahalaga na malaman ng bawat tao, bawat anak ng Diyos ang kanyang mensahe. Especially ito po'y kaligtasan. So, parang ganito, no?
kung tayo ay makakatanggap ng good news. 'Di ba? Excited tayo, gusto natin na ito ay ipamalita or something na tayo ang mauna magsabi, no? So ganun din dapat tayo ka-excited na ibahagi yung pagdating ng Panginoon, yung kaligtasan na dala-dala niya at siyempre yung kanyang itatayo na kaharian, no? So bilang isang nakakatanggap palagi ng mga magandang balita ay talagang ganon din yung mararamdaman ng mga taong makakabahagi or makakarinig ng ating ipapahayag. Ang panawagang lakasan ang papapahayag ng mensahe ay sumasalamin sa propesiya sa tradisyon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na nakikita na sa mga ministeryo ng mga tulad ng propeta, no, ni Isaiah at Jeremias, na patuloy na nagbibigay ng propesiya na nag-uutos mula sa Panginoon ang mensaheng ito na ibigay sa kanyang bayan. Lakasan at huwag matakot, isang bagay na madalas ang kahinaan ng tao, no? Minsan bumubulong no? Minsan kinikip mo na lang, kinikimkim mo na lang. Naalala ko tuloy yung isang bakit hindi mo ibahagi yung magandang balita? Bakit yung mga chismis o mga pangit na balita ang iyong binibigay? So dito malinaw na inuutosan tayo, no? Inuutosan ng Panginoon ang Jerusalem na gawin ng may kumpiyansa at pagtitiwala, no? Dahil again kasama natin ang Panginoon once ito ay ating ginagawa. Sa bawat lakad natin bilang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, madalas ay makakaranas tayo ng mga resistance. Hindi madali, pero again, kasama natin ang Panginoon na patuloy sa ating magbibigay ng lakas at siyempre karunungan. Napakahalaga ng pagiging handa, no? Pero again, yung pagsunod ang napakahalaga sa Panginoon. So sandali lang ang buhay ng tao, kailangan natin sundin ang utos ng Diyos. Kailangan natin ipahayag. Naalala ko sinabi ni Pastor, di ba pinagsulat ko kayo? Pinagsulat niya kami ng mga pangalan, ng mga kakilala namin na gusto naming maging part, no? Na maging mabahagi na namin. Kaya lang, yun nga lang, ang nangyari is naging sulat na lang siya, no? So walang naging hindi nag-materialize. And yun nga, no, yung ng Touching Lives, yung each one disciple one. So napakagandang plano, napakagandang program to na yun nga lang, no, talagang hindi lang talaga na-execute or na-apply. So talagang napakalaking bagay na yung natututunan natin ay kailangan na ibabahagi rin natin, especially sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, no? Madalas tayong nananalangin na sana makarinig sila ng salita ng Panginoon na makasama natin sa gawain. Subalit, ang laging tanong kasi ni Pastor Domis, anong ginagawa natin? No? Paano natin to pinapahayag? No? Baka binubulong lang natin. Maganda gabi, Sister Irene. Siyempre, ngayon lang lumabas eh. At si Pastor Nanding, no? Ngayon lang lumabas yung pangalan ni Sister Irene. Baka kanina pa siya nandyan. So, napakalaga ng gawain ito na ito ay hindi lamang chismis or good news or balita, simpleng balita, kundi kaligtasan, no? Pagdating ng Panginoon, ang kanyang pagdating ay magaganap, no? Kaya dapat natin itong ipahayag. So, ang nagpapahayag ng kaligtasan at pag-asa na parating nais nating ikalat sa lahat o ipahayag sa lahat. Sana hindi sulat, ipanalangin din at kausapin. So napakalaking bagay, no? Nakwento ko to kay Pastor Dom, no? Sabi ko dati, Pastor, actually nananalangin ako na sana hindi lang yung pamilya ko yung mabahaginan ko, kundi may ibang tao. Hindi po ayokong lumaki yung ulo ko na talagang may nare-reach out ako mga tao na talagang hindi ko alam, pero ito yung sagot ng Panginoon, no? Yun nga yung mga batchmate ko sa elementary at ganoon din, no, sa mga social media. So napakalaking bagay na ito ay mabahagi natin yung ating mga natututunan. Hindi lang natin binubulsa
no? Hindi lang natin ibinubulong sa hangin. So, napakalaking bagay na ito ay masunod at magawa natin. Hindi lamang isang compliance, hindi lang basta magawa, kundi talagang nandun yung bukal sa puso, no? Kasi hindi mo siya maibabahagi kung napipilitan ka lang di ba? So, paano natin napapapurihan ng Diyos instead na ipakalat natin ang mga buhay ng may buhay, bakit hindi natin pag-usapan ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang ginawa, no? So, yung sinabi ni Apostol Pablo na wala akong maipagmamalaki kundi maibahagi or sabihin kung ano yung ginawa ng Panginoon. So marami ang umiiwas, naiinis at minsan pa nga ay nananakit kapag ikaw ay nagpapahayag, no? Makikita natin sa mga ibang video sa mga nagpapahayag ay madalas sila ay binabato, no? Sinasaktan at minsan ay harap-harapang kinukutya. Pero dito ito ay pagtayo natin sa ating pagiging mananampalataya. So ang paghihikayat na itaas ang boses ng walang alinlangan o takot ay dapat na mailapat at magawa ng walang pagdududa or yung second thoughts, no, sa pagbabahayag natin ng mensahe ng Panginoon. Napaka-importante na maunawaan natin na ang bagay na ito ay urgent, no? Urgent kasi hindi natin alam bukas hindi na tayo magising, no? O kaya yung gusto nating bahaginan ay hindi na magising kinabukasan. So napakalaking bagay na ating magawa at matupad ang bagay na ito. So ito ay tumutukoy din sa mananampalataya sa Jerusalem na sila ay magbigay ng pagpapahayag at walang takot na ibahagi ang ebanghelyo. Mas pinapatibay ng talata ang pag-uutos ng Diyos na ito na tayo ay sumunod sa Kanya sa pagpapalaganap o sa pagpapahayag ng kanyang salita dito sa mundo. Yan, tulad natin nakikita sa mga street, no? May mga talagang nag-i-evangelize at nagpapahayag. Ang pahayag na narito na ang Diyos ay isang makapangyarihang pahayag na ang presensya at ang kanyang kapangyarihan ay maibabahagi natin sa mga katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga tao. Maalala natin na ang kanyang pagpapalaya sa mga Israelita ay isang bagay na kanyang tinupad, no? Ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kanilang pagtubos at paglaya mula sa pagkakabihag. Ang parehalang ito ay makikita bilang isang pasimula sa pagkakatawang tao ni Kristo kung saan pisikal na ninirahan ang Diyos sa kanyang mga tao. So ang mga lungsod ng Juda na kumakatawan sa mas malawak na komunidad ng mga tao ng Diyos ay dapat nakilalanin ng mga lingkod, no? Dapat kilalanin at ipahayag ang kanyang mensahe. Ang presensya ng Diyos ay nagpaparating sa atin ng kanyang kadakilaan at kapangyarihan upang ating ihayag ito sa iba. Yan. So, kung paano tinawag ang Sion at Jerusalem na lakasan ng kanilang mga tinig ng walang takot, tayong mismo mga Kristiyano at mga mananampalataya sa panahon ngayon ay dapat na makibahagi, no? Ipahayag ang ebanghelyo ng may kumpiyansa at lakas ng loob. Bilang mga tagasunod ng Diyos, dapat nating bigyan katuparan ang pagpapalaganap at pagpapahayag na ito ng magandang balita para sa iba pang hindi pa nakakarinig o nakakakilala sa Panginoon. So, ang mabuting balita na ito ay siyempre tumutukoy sa presensya ng Panginoon, sa pagdating niya at sa kanyang gagawin dito sa kanyang pagbabalik. Nagpapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng pag-asa, kaaliwan, at kaligtasan. So, bakit natin ipagdadamot, no? Bakit natin sasarilinin yung bagay na to? So, malinaw na tayo ay kinakausap ng Panginoon upang ito ay ipalaganap sa lahat ng sulok ng mundo. So, tungkulin natin na ito ay ipahayag. Tungkulin natin na ito ay ikalat upang ang tao na makakarinig dito ay makakilala sa Panginoon at mas makapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Nandiyan na ang Bible, no?
kompleto na ang salin, kompleto na ang kasulatan na kailangan nating ipahayag. Huwag natin tong hayaan na mabaliwala, no? So, pagtagumpayan natin ang takot, minsan ito yung nagiging dahilan, no? Kung bakit hindi natin nagagawa. Sabi nga ni Pastor John, ng Sunday, anti yourself, no? Naalala ko yung sinabi niya na yung donkey, yung asno may purpose, 'di ba? Nagamit siya. So ikaw bilang mananampalataya na nag-aaral, wag mong talian yung sarili mo. Palagan mo yung sarili mo upang magawa mo yung iyong tungkulin. So ipahayag natin. So tingnan mo ang Diyos na tayo ay patuloy na ginagabayan sa ating pag-aaral na dapat nating mas maipahayag ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. So sa pagtatapos ng talata na may tema ng magandang balita mula sa Diyos na dapat nating maipahayag, ng Jerusalem at ng Jerusalem at Juda na kanyang dapat maibahagi ang kanyang salita, mahalagang makita natin ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ebanghelyo upang ang iba ay magkaroon pa ng pag-asa, no? Marami ang tao na nananatiling lugmok at empty, no? Pero baka sa pagbabahagi o pagbahayag natin ng salita ng Diyos ay doon sila magkaroon ng buhay. No? So hindi dapat tayo matakot kung kanino man. So ano man ang gagawin sa atin. So sa verse 10, dumarating ang Panginoon Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang pagdating sa lakas. So kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Magandang gabi, Brother Darrell Villanueva, at syempre kasama ko dati sa cheering squad, no? Syempre ang aking mga senior at syempre sa aking best friend Ayi Bigel Liel. So magandang gabi mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama. So ang Diyos ay nilalarawan na dumarating na may kapangyarihan at lakas, handang kumilos at itatag ang kanyang paghahari. So ito'y tumutukoy sa darating na panahon sa kanyang pagbabalik, isang mensahe ng kaaliwan at pag-asa sa mga Israelita na tinitiyak ng kanilang napipintong pakikialam ng Diyos. So ang larawan ng pagdating ng Diyos ay na may kapangyarihan na sumasalamin sa kanyang kakayahang iligtas at ibalik ang kanyang mga tao, no? So yung nangyari nga sa mga Israelita, ito ay nagpapaalala sa kanyang kapangyarihan na makikita natin sa Exodus chapter 15. So ito rin ay naglalarawan sa pagdating ni Kristo na sumasagisag sa banal na kapangyarihan at otoridad, no? Sa Mateo 28:18. So dito ang kanyang braso ay sumisimbolo sa kanyang otoridad at kakayahang mamuno at manakop. Ang kanyang braso madalas ay ginagamit isang paghalintulad para sa kanyang lakas at pakikialam sa mundo, no? Maalala natin ang kanyang mga ginawang pakikialam sa mga tao, sa kanyang mga lingkod. Sa sinaunang kultura, ang braso ay sumasagisag sa kapangyarihan at kakayahang magawa ang kalooban ng isang tao. No, yung image ng braso, di ba? Madalas ito po ay ginagamit bilang pagbuhat, bilang ito ay isang kasangkapan ng isang tao na magawa yung kanyang mapakita yung kanyang lakas. So dito pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang braso, nagmumungkahi ng direktang intervention ng Diyos upang itatag ang kanyang kaharian. So magandang gabi, Sister Ana, yan from Cavite. So isang tema sa buong kasaysayan ng Isaiah. So ito ay nag-uugnay siyempre sa mga propesiya sa chapter 53, no, verse 1, na kung saan ang braso ng Panginoon ay nahiyag sa nagdurusa na lingkod. Sa huli ay natupad kay Jesucristo na natatag ng pamamahala ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. So, may dala-dala na gantimpala ang sa mga hinirang, no? Gantimpala is ito yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang paghahatol, no? So again, dalawa yung tinutukoy dito, yung gantimpala at kabayaran. So pagpapala at kaparusahan. So binanggit sa talata
ang gantimpala at kabayaran ng Diyos na nagbumungkahi ng kanyang pagdating ay magdadala ng katarungan at pagpapala sa mga kabayaran is ito yung kanyang ito yung kanyang pagtubos, no? At yung gantimpala ay ito yung buhay na walang hanggan. Sa kasaysayan, tinitiyak nito sa mga Israelita na ang panunumbalik at kasaganahan na kasunod ng kanilang pagbabalik mula sa pagkabihag. Sa Biblia, ang mga gantimpala ay kadalasang kasama sa presensya ng Diyos. Tulad na makikita natin, mababasa natin sa Genesis 15 na kung saan ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang malaking gantimpala. Sa Bagong Tipan naman, ito naman ay konsepto noong pagpapalawak na upang isama ang mga walang hanggang gantimpala para sa mga mananampalataya. Ito ngayon sa Revelation na nagbibigay larawan sa pinakahuling katuparan sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So gantimpala ay nasa Kanya upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanilang mga gawa, at ang kanyang sariling gawain ay nasa harap niya upang hatulan naman ang mundo sa katwiran. So ang kabayaran ay tumutukoy sa makatarungan at patas na pagbabayad para sa mga aksyon, no? Yung kabayaran is yung paghatol sa mga tao na gumawa kung ano yung kanilang ipinamuhay, kung anong kanilang mga naging naging pamumuhay dito sa mundo. So ang dalawang aspeto na ito ng katarungan ng Diyos ay isang tema sa banal na kasulatan na kung saan ay ginagantihan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. So yun nga yung ang sumusuway ay may kaparusahan, ang mga sumusunod ay may pagpapala. So dito kung saan ipapatupad ng Panginoong Hesus ang sakdal o ang kanyang paghatol na katarungan. So gagantipalaan ang mga tapat at paparusahan ang mga hindi nagsisi. So yun yung very dito, dalawang aspeto ng ating pamumuhay. Kung ano ba yung ating ipinamumuhay ngayon. Kaya ngayon lagi yung tanong, assess, no? Kung tayo ba ay nasa Mateo 7:21 to 23 or nasa Mateo 25. So napakalaking bagay na baka sabihin mong yung taong hindi ligtas dahil sa kanyang pamumuhay ngayon ay baka kasama ka, no? Kasi bakit? Dahil nagkakasala ka na hindi mo napapansin. So dito yung God's sovereignty ay dapat nating makilala, no? Makilala ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan sa lahat ay may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay at ang kanyang mga plano ay laging natutupad. Magkakatotoo at matutupad pa, no? Yung mga hindi pa nangyayaring propesiya. So ang katiyakan ng katarungan ng Diyos ay mangyayari. So magtiwala sa perpektong katarungan ng Diyos sa kanyang paghatol. Gagantipalaan niya ang mga tapat at magdadala ito ng kabayaran sa mga sumasalungat, tumatalikod at sumusuway sa kanya. Kaya tayo mga kapatid, ano ba ang ating pamumuhay sa panahon ngayon? Tayo ba ay matigas pa rin ang ulo? Tayo pa rin ba ay sumusuway sa Panginoon o tayo ba ay isa sa mga sumusunod at tumutugon sa pagkatawag sa atin? So assess, no? Always assess our pamumuhay sa bawat araw. Ang katiyakang ito ay dapat nating hikayatin ang mga mananampalataya na mamuhay ng matuwid, na may pagsunod sa Panginoon at pagtugon sa kanilang sa kaloob ng Diyos. Ang pag-asa na hatid ng Diyos ay na mabuhay tayo na may pag-asa. Ang kanyang pagdating na ito ay ang pagbabalik niya na tiyak at siguradong sa darating na panahon na magdudulot na lalo na pag-asa at motibasyon para sa mga banal at mga mananampalataya. Again, tapat po ang Diyos, no? Kahit kailan ang Biblia ay hindi nagkamali at walang magkakamali at never magkakamali. So magtiwala sa katapatan ng Diyos. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako na magdadala ng parehong gantimpala at kabayaran gaya ng kanyang ipinahayag. So, yun yung yun yung parating lagi nating napapag-aralan sa kabuuan ng Isaiah, no? Yung pagdating, yung pagbabalik ng Panginoon, saan tayo kasama, no? Ang kanyang kapangyarihan
na parusahan at gantimpalaan ang mga taong sumunod at sumuway. So, matakot tayo, no? Yung kung babalikan natin yung Isaiah 37, no, yung times 6 boiling point ng init ng impyerno ay kung ngayon pa lang naiinitan ka, bad trip ka na, ay talagang matakot na tayo, no? Magkaroon na tayo ng sense of urgency na tayo ay manumbalik at pagsisihan ng ating mga kasalanan. So, ito sa pagtatapos ng talata na may tema ng pagdating ng Diyos, ang kanyang dalang kapangyarihan at maghahatid ng gantimpala at paghatol sa lahat, ay totoong dapat nating maunawaan na tayo ay kailangan maghayag ng kanyang mga salita at kapangyarihan upang hindi tayo makasama sa mga parurusahan. Itong paalala ng aklat ng Isaiah na ito ay patuloy tayong paulit-ulit na nire-remind. So mga kapatid, tayo ay hindi dapat magbaliwala, no? Hindi dapat tayo mawalan ng buhay na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. So magandang gabi kapatid Johannes Decano, siyempre aking pinsan. So magiliw na pangangalaga ng Diyos bilang pastol. Sa verse 11, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliit na tupay, kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan at ay pagyayamanin at papatnubayan ng mga tupang may supling, no? Supling. Naalala ko tuloy yung tinawag ko kay Pio nung nasa tiyan pa siya ng nanay niya, tawag ko sa kanya supling, no? So, magiliw na pastol sa kaibahan sa kanyang mga kapangyarihang pagdating, ang Diyos ay pinapakita rin bilang isang magiliw na pastol na nangangalaga sa kanyang kawan. Bilang isang pastol, ang pagpapastol ay isang pamilyar na trabaho sa sinaunang kultura sa Israel. At ang tungkulin ng isang pastol ay gabayan, protektahan at alagaan ang mga tupa. Ang paglarawan na ito ay nagbibigay larawan sa pangangalaga at patnubay ng Diyos para sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Sa awit 23 ay isang kilalang talata na gumagamit din ng sitwasyong ito na tulad ng talatang 11. Naglalarawan na sa Panginoon bilang isang pastol na nagbibigay at nagproprotekta, no? So, yung makikita natin ito sa John 10, no? Sa pagiging pastol ng Panginoon, no? So, sa isang iglesia, tayo ay may pastor, no? At ang pastor ay pinipid niya yung flock. Ginagabayan niya yung flock, tinuturuan niya yung kanyang kawan. At dito ay dapat kilala ng pastor at kilala rin siya ng kanyang member, no? So dito makikita rin natin sa Bagong Tipan, kinilala si Jesus ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastol sa John 10:11 na tinutupad ang imaheng ito sa Lumang Tipan at ang kanyang tungkulin na sa pangangalaga at pamumuno sa kanyang mga tagasunod, no? Ang pagiging pastor ay hindi simple. Hindi po yan tatayo lang sa pulpito at magtuturo at magbi-preach. Hindi po ganoon kadali. Ako po ay na-experience ko yan sa mga ilang panahon, no? Pero biyaya ng Panginoon sa pagtuturo ng aking pastor ay nakita ko kung ano yung buhay ng isang pastor. Ang isang pastor ay hindi lamang po sa church, within the church, hindi. Talagang nandun po yung pag-aalaga, overseer ang tawag dyan, no? So ito po yung makikita natin sa 1 Corinthians 4 na dinalakay ni Apostol Pablo ang pagiging overseer or yung paano mo pangangalagaan ang iyong kawan, no? So ito ay hindi isang simpleng pagtayo sa pulpito o isang pagtuturo ng mga taong kinaaaniban mo, kundi ito ay isang relasyon na may malalim at pagkilala sa bawat isa. Ito ay pagtupad sa iyong tungkulin bilang isang pastol. Ang pagiging pastol ng Panginoong Hesus ay makikita natin na kilala siya ng mga tupa. Ang pastor ay kilala niya ang kanyang tupa, ganun din ang kanyang tupa kilala ang pastol. So dito ay nagpapakita ito ng malalim na relasyon ng isang tagapanguna at ng kanyang kongregasyon, ng kanyang mga members. Isang bagay na laging tanong, no? Paano na monitor ng isang pastor
ang kanyang member, no? Unang-una, yung pagkilala, yung lifestyle or yung buhay ng tao, no? Isang malaking bahagi na dapat kilala ng pastor ang kanyang kawan. Hindi lang iilan lang, no? May ganong churches no? Dahil sa madami na ang mga members ay iilan na lang yung kilala, no? Sa mukha na lang. Pero hindi mo na nakakamusta, no? Kamusta? Ano ang buhay na meron siya, no? Paano mo siya mapipid or magagabayan o maalagaan? So paano kanya makikilala kung hindi mo siya kinikilala? So binibigyan din ng paralalang ito ang malalim na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao na nagmumungkahi na sila ay pinahahalagahan. Ang puso ay madalas na nakikita bilang upuan ng mga damdamin at ang imaheng ito ay naghahatid ng ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Sa bagong tipan, ang pag-ibig ni Jesus sa sangkatauhan ay pinakita sa pamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, tulad ng makikita sa talata ng Juan 15:13, na kung saan binanggit niya ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So makikita natin dito kung gaano ka-importante sa isang pastor ang kanyang kawan, no? Yung pagtuturo, yung pagiging overseer ay hindi po madali, no? Kala ko dati ganun lang kasimple. Pero siyempre, kung tunay kang pastor, no? Kung totoo kang pastor ay hindi ka lang nabubuhay ng nagtuturo o siyempre aalamin mo yung anong buhay meron yung mga bawat isa, no? So doon mas makikilala ng isang pastor ang kanyang kawan. At dito, ganun po kakilala ng Diyos, Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa, no? As a pastol. So nangangailangan ng special na attention ang mga nagpapagatas na tupa o ina na tupa habang inaalagaan nila ang kanilang mga anak. So binibigyan din dito ang banayad at makonsiderasyon na katangian ng pamumuno ng Diyos. Nandun yung care, no? Nandun yung kanyang pangangalaga sa kanyang nasasakupan. Hindi lang siya basta-basta na pastor na nakatayo at magtuturo at hingan at mamanuhan, no? Hindi po ganoon. Malawak po ang trabaho ng isang pastor, no? Bilang ang Panginoong Hesus, nakita natin sa John 10, no? Kung mababasa natin kabuuan ay makikita natin yung relationship ng bawat tupa sa kanyang pastol. At ganoon din ang pastol sa kanyang bawat tupa. Dito, ang bahagi ito ay nagbibigay diin sa pagkahabag ng Diyos na naglalarawan paano niya tinitipon ang mga tupa sa kanyang mga bisig at dinala sila malapit sa kanyang puso, no? Nakakalungkot lang kasi talagang hindi lahat, no? Ayaw kong pero may mga churches na talagang tipong kilala lang ng pastor, pero knowing deeply or yung kung sino talaga sila, no, is hindi nagagawa. Bakit? Kasi hindi malinaw sa kanila yung kanilang katungkulan, no? So ang malumanay na pamumuno ay nagmumungkahi ng pagiging sensitibo sa kanilang mga pangangailangan at isang maingat na patnubay na hindi nakakapanakit o nakakapinsala. Sinasalamin nito ang pag-unawa at pagtitiis ng Diyos sa kanyang mga tao. Pero syempre, di ba, dito talagang yung concern ng isang pastor sa kanyang congregation ay makikita natin, no? Hindi lang kabuuan kundi individual, no? Ako biyaya ng Panginoon na ako ay napunta under Pastor Dom, pero syempre, yun po ay biyaya ng Panginoon. Kung gaano ako buljakin, kung ano turuan, pero doon po ako lumalago, no? Na-appreciate ko po yun. So, kung saan inaanyayahan niya ang mga napapagod na pasanin ang kanyang pamatok sa kanila, sapagkat siya ay banayad at mapagkumbaba, na may papagkumbabang puso. So, ang tipan ay, tandaan natin na pamumuno ay nailalarawan sa pamagitan ng pagpapakumbaba, no? Hindi yung porket ikaw po ang tagapanguna ay ikaw na yung iintindihin. Hindi po ganoon. Dapat both side, no? Yung bilang isang tagapanguna ay kailangan mong maunawaan din ang sitwasyon ng bawat isa.
dala-dala mo yun eh. So, yun nga, no? Kailangan mo ipanalangin, kailangan mong ituruan at ibahagi sa kanila ang dapat, no? Kaya nga nandun yung pangingialam eh. ayaw naman magpakialam, no? So, ganun din ang Panginoon. Tayo, sa pakikialam niya sa ating buhay, tayo ay kanyang tinuturuan. Ganun din ang aking pastor, no? It's biyaya ng Panginoon. Salamat, pastor. Yun, no? Ang relasyon ng pastor sa kanyang mga members ay mahalaga na napapalalim tulad ni Kristo sa atin, no? Tulad ni Kristo bilang pastor sa kanyang mga tupa. So, ang pastol ay kinakatawan ng Diyos, no? Ito ay bilang isang mapagmalasakit at mapagtanggol na pastol, no? Mapagmalasakit. So, doon pa lang talaga grabe yung lalim ng salitang 'yon, no? Nandoon yung malasakit ng kanyang pastor, ng isang pastor sa kanyang members. Kung gaano niya ito disiplinahin, sabihan, paalalahanan, kamustahin, at buljakin, no? So, talagang kailangan nating, yun nga, Jesus Christ, the Good Shepherd, came to serve, not to be served. Kaya nga ako, sabi ko, ayoko na magpatimpla ng kape. Kami na lang magtitimpla ng kape ni Pastor Dom, no? So, napakalinaw ng talatang ito na ang kawan ay sumasagisag sa bayan ng Diyos na kadalasang ginagamit upang ilarawan ang mga Israelita at sa pamagitan ng pagpapalawig ng mga mananampalataya kay Kristo. So, sumasagisag sa mga taong nag-aalaga at nagbibigay para sa iba. Unconditional love tulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Maaaring ang mga pinuno o mga may gulang na mananampalataya sa loob ng komunidad ay dapat na maunawaan ito. So, ang puso ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pagmamahal at pagkahabag ng Diyos para sa kanyang mga tao, no? So, mga kapatid, tayo ba ay nandoon yung malasakit natin sa ating mga sa mga pastor dito, syempre. Yung kape okay lang. Di ba? Talagang mahirap po. Actually, wala pa ako sa kahigingan nung na-experience ng pastor ko. Pero yun nga, nakikita ko sa kanya kung gaano niya kami minamalasakitan. So, sa pagtatapos ng talatang ito na may tema ng kaaliwan ng pagiging pastor ay nagbibigay sa atin ng paalaala na mahalaga sa isang pastor na kilala niya at ganoon din siya, kilala siya ng kanyang kawan. Tulad ng isang pastor na tagapaguna sa simbahan ay mahalaga na may malalim na relasyon sa bawat isa. Ang bawat isa na yun nga, no, feed the flock, love the flock, guide the flock, and syempre nandun yung ating pagtuturo, no? So, teach the flock. Talagang napakahalaga na actually ang sabi nga ni Pastor Pablo is CCTV, no? Talagang 24/7. Ganon, no? Hindi bukod sa problema ng isang pastor, dala-dala niya rin yung problema ng kanyang kongregasyon. Ganon po 'yun, no? Alam ng Panginoon ang problema ng bawat tao. So ito po ay nalalaman niya at hindi niya to hayaan na tayo ay mahirapan. Kaya nga ino-offer niya yung kapahingahan no, sa Mateo 11:28-30. So sa kabuluhan, ang tatalata ay tumutukoy sa pagpapahayag ng pagdating ng Diyos na dapat nating maipahayag ang kanyang dalang kaligtasan, kapangyarihan, kandimpala at paghatol at ang pagiging pastol na lumalarawan sa Panginoon ay isang nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga tao. Tulad ng isang pastor na patuloy na nagtuturo at nagbabahagi ng salita ng Panginoon ay kasama doon ang pagpasok sa malalim na relasyon. Siyempre yung relasyon ng pagiging isang pastor at pagiging member, no? Hindi po yung ibang relasyon na tinutukoy ng iba. Kaya tayo ay manatili sa pag-aaral dahil ito po ay paalaala sa atin. At sabi nga doon sa Revelation 22:12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito po yung sa verse 10, no? Pero
ito po ay tumutukoy din siyempre sa kabuuan na darating ang Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng sense of urgency. Ipahayag natin ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Wag nating kimkimin. Wag nating itago, wag nating ibulsa, no? Parang awa na natin, no? At marami pang taong hindi pa nakakakilala at nakakarinig ng tungkol sa Panginoon. So, yun lang po. Doon po natin tinatapos muna ang ating talakayan. Bukas po ay pagpapatuloy natin ang verse 12, no? So, yun po. Magandang gabi, kapatid Christian Fernandez. Salamat, kapatid, sa iyong pagsama kahit patapos na. Pero yun, bagong lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito sa patuloy na pagbibigay sa amin ng karunungan at ng kalakasan upang ikay may pahayag sa iyo. Maipahayag ang iyong salita, maibahagi sa iba ang magandang balita na dala-dala mo, Panginoon, ang iyong pagdating, ang iyong presensya, Panginoon, sa araw-araw namin kasama. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pagbibigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Ang iyong pagiging mamalasakit sa bawat isa, sa iyong mga anak, at ganoon din sa aming mga kapatid, ay patuloy naming pinagpapasalamat sa iyo, Ama. Patuloy niyo po kaming gamitin at patuloy na maging instrumento sa lahat, sa mga hindi pa nakakilala at sa mga hindi pa nakakita nakakarinig na iyong mga salita. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa lahat. Siyempre, Pastor Dom, Ate Alma, Sister Ana, Sister Irene, Pastor Nanding, nag-join. Maraming salamat, no? Tayo po ay patuloy na mag-aral, patuloy na magpalalim, at siyempre, patuloy natin ipahayag ang salita ng Panginoon. Sa Kanya lang po ang papurit parangal. God bless us. God bless us, mga kapatid. See you bukas. Maraming salamat. Bye-bye!